tagal-tagal na nung huling vlog ko. Nasa Taiwan pa kami no. That was way back July. Siyempre, panoorin nyo yun guys, yung mga vlog namin sa Taiwan. Diba? Ang daming nangyari. Hindi nyo alam na may boyfriend na ako. So we're here. Nandito namin sa mini hub. Oh my gosh. Last 2 episodes na lang yung The Summer I Turned Pretty. Tapos, hindi pa din nag-justify yung Team Conrad ko. Wow! Coming from you! I saw it. Nanood kami ng Sandang Awit ni Stella kagabi. Movie ni Bella and CJ. Lazy. Ay, di ba CJ Santos yun? O JC Santos. So, bash niya na lang ako guys. Sinasabi niya na wala pa daw Christmas decors ngayon kasi mag-Halloween pa daw. Pero ako naniniwala ako na ang Pilipinas ay Pasko na lang September. So hi guys. Quite a long time since nung last na vlog ko. Taiwan pa ata yung last na vlog ko na hindi review. And it's September 10 na today. So, it's been a few months. We are going to mini hub. Kasama ko yung boyfriend ko. O, di ba? Ang daming nangyari. Hindi nyo alam na may boyfriend na ako. Wow. So, today, pupunta kami ng mini hub. Kasi, mag-shoot kami ng mga content doon. Tapos, check na lang din namin kung anong mga pwede naming gawin doon. So, let's go! Quick update lang din, guys. Kasi ang tagal-tagal na nung huling vlog ko, nasa Taiwan pa kami no, that was way back July, so baka hindi na kayo updated. Baka magulat-gulat na kayo kapag nire-refer ko na siya as my boyfriend. Kasi, we are officially together nag-start siya last August 20. Doon kami nag-start yung official relationship namin ng August 20. So, wala pa kaming 1 month officially together, pero it's fine. We have known each other for a really long time na, so hindi na bago to sa amin. We have been friends for years. So, sobrang natural na ng relationship namin. So, Yes. so ano na siya, in-update ko lang kayo guys, kasi baka magulat kayo bakit may boyfriend na ako, bakit ang kanyang mga travel vlogs, ang kanyang mga vlogs ay kasama na ang kanyang boyfriend. Yan, tagal na nung huling huling vlog ko, sinundo ko pa siya sa Taiwan eh. Oo, ang tagal na nung last namin. Yung vlog namin dun sa Taiwan. And syempre, panoorin nyo yun guys, yung mga vlog namin sa Taiwan. Wow. And marami pa, more to come. Oo, baka bumalik kami ng Taiwan very soon. Especially na magbabar months na and malamig doon. Sobrang ganda sa Taiwan kapag malamig. So, yun talaga yung bansa na babalik-balikan ko talaga. As in, I really love Taiwan. Namimiss ko na agad yung mga food nila doon. So, ikaw na kaya siguro ang pangakong paraiso. so we're here. Nandito namin sa mini hub. Amoy karton na. Also, showing na yung second to the last episode ng The Summer I Turned Pretty. So, papanoorin din namin yun. Papanoorin din namin siya today. Oh my gosh. Last 2 episodes na lang yung The Summer I Turned Pretty. Tapos, hindi pa din nag-justify yung Team Conrad ko. Hindi pa rin masaya si Conrad. So, let's see. So, nabili na guys yung dalawa namin mega. Last time yung Mega Crybaby saka Mega Skull Panda. Yan siya guys. Nagwa-vlog na din siya. Nag-start na rin siya mag-vlog-vlog. So, also guys, I will be uploading a review on the Keep These KP4 Professional. Wait for it. Tinatry out ko pa siya. Nag-gather pa ako ng sample photos and videos sa camera na to. So, let's watch. Can you saksak the TV? Samnida. So, mananood na tayo ng oh my gosh, second to the last episode ng The Summer I Turned Pretty. Sana naman masaya na si Conrad sa episode na to. Diyos ko, ilang episode na siyang depressed. Please. Alam nyo guys, I have always been Team Conrad. Season 1 pa lang. Hindi ko talaga nagustuhan si Jeremiah because I have never been into boys. Alam nyo boys, yung mga immature boys na puro laro-laro lang, playboy type of, boys. Kaya hindi ko nagustuhan si Jeremiah. Saka,
physically speaking, hindi ko naman sinasabing hindi pogi, hindi gwapo si Jeremiah. Hindi lang siya yung type ko physically. And dun sa series na to, yung especially season 1, sinasabi nila doon, di ba, that Jeremiah is the better looking brother. Girl, hindi ako naniniwala doon. Sobrang classic ng itsura ni Conrad. Like, the first time I saw him, talagang si Leonardo DiCaprio yung nakita ko. So, I just knew that between the two of them, Team Conrad ako. Kahit nung time na sobrang avoidant siya, I kind of understood kung bakit siya ganon. Grabe. Kaya never talaga ako naging Team Jeremiah. Kaya masaya ako na nung nag-cheat si Jeremiah, alam ko sa sarili ko that I did not have to jump from one boat to another because I have always been Team Conrad. There's just something about him, you know? Also guys, binago ko yung I changed yung mga photo ng mga users sa Prime Video namin and walang Jeremiah. Jeremiah? No. Yan, walang Jeremiah dito. We ain't got no space for Jeremiah the cheater here. Gaslighter. Ginaslight niya si Belly na kaya siya nag-cheat dahil nalaman niya na nagkita si Belly at si Conrad nung Christmas. Itong vlog ko na to, raw reaction ko na rin to sa season 3 episode 10 ng The Summer I Turned Pretty. Order muna kami ng Jollibee, guys. Episode 7 and episode 8, the episodes. As in, sobrang na-disappoint ako sa episode 9 kasi it felt like a filler episode lang na parang pinilit lang nila na magkaroon ng episode doon. And it's so sad kasi sinayang nila yung episode na yun, last 3 episodes na lang yung natitira that time. So, it was so sad. Hopefully, makatarungan ng episode 10 at episode 11. So, the title of episode 10 is Last Year. Last Year. Like, is it last year? As in, is it last year na natin this year? Or is it last year na throwback of what happened last year? I'm not sure. Dito nga, tabi tayo. Umiyak ka na, 1 hour lang to. Easy siya mag-vlog. Nanonood na tayo kasi nahihayan na ako mag-watch ng The Summer I Turned Pretty. So, Previously, on The Summer I Turned Pretty. Recap muna ng last episode para kasi para chill muna. Hala! favorite series niya. May jump! Thanksgiving na! May? Nag-jump yung time. May time gap. Thanksgiving na eh. Last year lang yun eh. Hindi, ibig sabihin, talaga nag-stay siya sa Paris. Di ba, nung gusto niya gusto niya umuwi. So, nag-stay talaga siya. Please, sana hindi sayang yung episode ng puro ganyan lang ni Belly. 3 months in, and it turns out... 3 months na siya. I need to see Connie Baby. Kung kay Conrad yun, yung nagtatrabaho ng ganyan. True. Yes. Kung nilapitan lang niya si Conrad dun sa airport, I swear. Te, umuwi ka na lang, te. So, hindi siya nag-aaral yan. Online. First for years. 3 years lang, may iba nung kaano. Jeremiah will always be Jeremiah. Kaya hindi ako disappointed, to be honest, na naghiwalay sila. Grabe, no? Like, muntik na siyang ikasal, tapos ganun lang kabilis. I don't care kung coping mechanism na yon, mali pa din. Wow! Coming from you! What? Diyos ko, dami na sayang na oras, wala pa rin nangyayari. What I meant was that. Can I talk to you for a second? Laurel, hey, I got your text about Christmas. I just Nag-aaral. True. Connie Baby! Isa, lang, palamunin. Drop out, no? Tapos walang work. I don't know. I was thinking about maybe reaching out to her or something. Yes! Do you think that? Sobrang sweet ni Conrad. Ay. Kasi bata pa lang sila, in love na siya kay Belly. It's like, sabi nga niya, di ba, nung in-explain niya, yung love niya for Belly, it was like waking up daw. Yung parang matagal kang natutulog or matagal kang nag-dream, tas nagising ka na lang. Dear Belly. Firstly, if this is allowed, Naiyak ako. I should be memorizing the cardiovascular. Conrad. Conrad! Ay.
May significance dun sa malaking bintana sa likod. Imposible. Ay, shucks. Nag-type si Jeremiah. Posibleng may malaking bintana sa likod tapos wala lang yun. Wala nga! Ano ba yan? Wala pa aso. Hindi, may something. Wala. Don't tell me si Benito yung andyan, ha? Oo nga, si Benito. Should have been Conrad! Ano ba yan? Sayang yung moment! Sa ato, si Belly. One ko sa'yo, Belly. Nagsulat na si Connie Baby sa'yo. Tinitiis mo pa, oh. In a second. At least may trabaho na si Jeremiah. But, alam mo pa kung ano nakakainis? Like, nalaban ni Steven na nag-cheat si Jeremiah kay Belly. Pero, like, pinatira pa din niya sa bahay nila, gano'n. Kaya na daw yung food panda po. Andyan na po. Kunin muna po kay tita. Pause ko muna. Jollibee! So, like, ay, yung door. Why? I don't know. It's that. That's because I was never really into Steven. What? I swear, pag sila ni Jerry yung nagkatuluyan at binago yung ending. Oh, shucks. Oh my gosh! Dati ka na pumunta dyan, Taylor eh! Taylor! Bakit? Eh, paanong Taylor na to? Yes! Finally! I'm so happy na okay na silang dalawa. Like, naiyak ako. Oh, guys, ha? Walang makakatuluyan si Belly dyan. At this point, sana wala. May deserve ni Belly. Kahit sino sa kanilang dalawa. Nagpapaubaya na siya! Oh my gosh! Oh my gosh! Wag. Yes! No, like, yes! Wag. Yes! 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 Kung pupunta doon. Oh my gosh, the one! Yung song! Hope you will. Pupuntahan niya. Kasi sinabi yung new address. Ba't mo sinabi? Kung ayaw mong puntahan ka, di ba? Ganun ba ka-significant yun? There is a $473 fare difference. Would you still like to go ahead and rebook? Yeah. Barya lang yan kay Conrad, kuya. Tapos na yung episode! So, I have to wait for another week para lang makuha yung final episode. And I honestly think, paano nila mapagkakasya sa isang episode na maghihiwalay si Belly sa si Benito, magkikita sila ni Conrad, mag-explain sila, syempre magpapabebe pa si Belly, hindi muna sila maging okay ni Conrad, hahabulin siya ni Conrad. Uuwi si Belly, mag-propose si Conrad, magiging okay si Jer, sa kasal nilang dalawa, kakasal sila. Paano nila mapagkakasya sa isang episode yon? To get over sa episode 10 ng The Summer I Turned Pretty, mag-ayos na lang muna kami. Also, ito nakuha ko to sa MOA natin to binili, no? MOA, sa Funko, yung first Funko store sa Philippines, sa MOA. Doon ko to nakuha. Ito yung Ravenclaw. As in Ravenclaw na Funko Pop. Hindi ko mahanap yung iba kasi ito lang yung stock nun. Wala na nung Gryffindor, nung Hufflepuff, saka nung Slytherin. So, okay lang kasi Ravenclaw naman ako. So, it's fine. Show ko lang din sa inyo yung Barbie Hot Wheels na nakuha ko sa... Saan ko to nakuha? Parang Sa Ayala, please. Parang may nadaan ako na parang bazaar siya na puro seller sila ng mga Hot Wheels. Tapos, naisip ko lang paano ako may pink na Hot Wheels doon. Kasi ang tagal ko nang hinahanap tong Barbie na Hot Wheels. Hindi ko talaga siya nahanap sa mga stores. So, nung nadaanan ko yon, nakuha ko siya. Actually, alam nyo guys, nung binili ko to, may katabi akong lalaki, tapos tinatanong niya na kung sabi niya, parang sabi niya na naghahanap din daw yung girlfriend niya ng ganito, yung Barbie Hot Wheels na mainline. Kasi may ibang Barbie Hot Wheels doon na hindi mainline yung
itsura niya. Like, mga special cards yung gamit. So, ito talaga yung hinahanap ko. Kasi ito yung main line. So, I am really happy na nakuha ko to. Speak! Tapos na kami gumawa ng mga content. And na-upload na namin siya on TikTok. Well, kulang pa. May mga, may mga pending pa kaming uploads. Kasi marami ako finilm. Today, for Mini Hub, siya naman marami siyang finifilm for Supremo. So, yung iba na-upload na namin. Super saya. Alam nyo, sobrang gusto ko talaga yung gumagawa ng mga content. Pero kasi, may times talaga na parang tinatamad ako. Alam nyo yun? But, when I'm in the mood to make content, as in super sipag ko naman. Ganon. Parang, either super tamad ko, or super sipag ko gumawa ng content. Ganon. Nothing in between. We are going home na. Pauwi na kami. Yun, that's it. That's our day today. So, tomorrow may check-up ako. So, I will still bring you guys sa check-up ko. So, let's go. Tomorrow. So, yun. I am with my boyfriend today. And pupunta kami ngayon sa SM Marikina because ayun, I had to buy meds kasi kahapon nung nagpa-check-up ako, I was given meds. Yung tinatawag nila na progesterone test to check if yun ba talaga yung problema ko or not. So, bibili ako nun kasi nakalimutan ko bumili kahapon. I will also buy some Christmas lights para sa Christmas tree namin. I'm hoping na makahanap ako ng incandescent lights because LED lights are not it. So, that's where we're going today. Then, later, pupunta kami Mini Hub to create other contents and para mag-picture ng mga bagong stocks niya sa sapatos, sa Supremo. Guys, medyo traffic sa part na pa SM Marikina, pa Marcos Highway. We're finally here dito sa SM Marikina. And guys, wag niyo judge yung aming music taste. We have a really wide variety of music and lahat ng music pinapakinggan namin. We appreciate all kinds of music. Kaya, support local. Nag-vlog na siya, guys. As in, sineryoso na niya yung pag-vlog niya. Encourage ko din siya na mag-vlog kasi aside from the fact that feeling ko bagay sa kanya mag-vlog, it will also help him gain audience dun sa mga business niya. So, ina-encourage ko talaga siya mag-vlog. So, bibili muna ako ng gamot kasi yun yung nakalimutan ko kahapon. Ay, hindi. Nagugutom ako. Gusto mo kumain muna? Saan tayo kakain? Pabili mo na tayo meds mo. Kabilang side pa yun ng SM eh. Ito yung mga kainan. Hanap na lang muna tayo ng kakainan. There is a new kainan here. Yung Antro Kitchen and Tap. We can try that. It's new. Pwede natin i-try. Kasi mukha siyang mga para siyang mga peri-peri vibes. So, talaga mag-Vikings though. May ramen. Parang halo-halo yung kanilang cuisine. May American breakfast, may Filipino, may ramen. Hindi maganda, marami siyang choices. Gusto mo i-try? Hello, table for two. Sige, dito na lang. Dalawa yung menu. Antro and the morning after. Doon siya pipili sa Filipino cuisine kasi ayaw niya ng mga ganito. I wanna try this, the taco stack. Ito yung isa sa mga favorite cuisines ko. Like, first favorite cuisine ko is Italian. Next is Mexican. Third is American. So siya, guys, itatry niya yung katsudon kare-kare. Ano yan eh? Basta may kare-kare, he will try that. So, I already have my seafood marinara, and ito yung lychee juice niya and yung mango juice ko. We're still waiting for the other food kasi syempre, guys, I have to take a photo of it. Mahalaga yun sa IG story ko. Ito yung order namin. This is the seafood marinara. Ito yung taco stack. Ano to? Smoked bacon and egg. Tapos, kare-kare katsudon. And then, ito yung mga drinks namin. Trying out first the seafood marinara. Flat pasta siya with konting
Yung nagpapasarap sa kare-kare. True, true. Sorry guys, nasa discoan na. Sarap ng seafood marinara. It's the perfect amount of flavor. Ang lasa ng kare-kare. Medyo ano siya, tawag dito, sweet na lasang-lasa yung peanuts. Malabnaw. Ay, hindi. Parang malapot nga eh. Malapot. Malapot yung sauce. I think yun na yung maganda sa kare-kare for me. I wanna try the tacos taco. Yes, hindi tinipid. Sarap siya. Kaso yung mali, alam mo na hindi peanut butter yung ginamit. Ganon. Ayoko ng mga ganyang food. Ayaw niya ng ganito guys, yung tumutulo-tulo. Ayoko yung parang ang kalat kainin. Tapos kapag kinain mo, First bite. Masarap siya, may pagka parang tosino yung pagkaluto nung ano. Ganito yung gusto ko sa egg. Yung matulo-tulo pa yung ano, yellow. may bawal, may egg. Tapos siya, bawal siya sa egg. Kawawang hinila lang. Natin special, pero okay naman siya. No, nakakuha na niya yung mga linyan ko. Nothing special. Nothing special. Wala mo daw yung special. I mean, walang wow factor din. Walang, oh, wow, this is the first time I've tasted something like this. Ganon. Nanood kami ng Sandang Awit ni Stella kagabi. Medyo hindi niya, I mean, sakto lang. Hindi naman sa pangit daw. Pero may nakita ko kanina, nirate niya 1/5 yung ano. Hindi naman sa ayaw ko siya. Felt like parang minadali yung kada meaning behind every song. Parang feeling ko masyadong putol-putol masyado yung mga scenes na hindi na siya nabigyan ng clear storyline. Though nag-make sense yung sa dulo na hindi, hindi sila nagkatuluyan. Actually, it was the better ending kaysa sa nagkatuluyan sila. Pero yun nga, yung mismong parang minadali lang yung movie. Parang hindi nabigyan ng highlight kada song. And every song was, deserving of proper highlight para maipakita talaga yung meaning behind the song. Bakit sinulat ni Fidel yung particular song na yon para kay Stella. Like, more meaning sana, more story behind every song. Yun. Kaya hindi ko siya kasi 10/10 daw sa kanya. Like, nagustuhan niya. Pero ako, nagustuhan ko yung ending. It was a good ending para sa akin. But, yun nga, parang feeling ko minadali siya. I mean, gets ko naman yung part na tawag dito, ang bitin. Bitin daw yung ano. Kasi actually, ako din, medyo parang ano. Pero all in all kasi, yung story, pagka titignan mo siya, and i-analyze mo siya na maigi. In the end, parang, yun talaga yung dapat na nangyari. As much as I want na, sabi ko nga, as much as I want na magkatuluyan sila. Pero, hindi yun yung magandang ending. So, spoiler alert na to sa mga hindi pa nakakanood. Ganda talaga ng movie. And for 1/5 sa movie ni Bella and CJ. Daisy. Ay, JC. di ba CJ Santos yun? O JC Santos. So, bash niya na lang ako guys. Pagbalik tanong ko lang kasi boyfriend pala ni Hannah CJ. Mama kasi CJ. So yun, maganda talaga movie nila. At saka expect nyo na Palungkot. hindi nyo gugustuhin yung ending. I mean, yung hindi nakakakilig. Parang kumbaga nangyari closure. Yeah. May part naman na nakakakilig doon yung sa Tanay. Yung alam mo yun, yung kinilig ka sa Tanay, tapos at the same time nag-away din sila. Oo, grabe. Alam mo, it's so realistic. Kaya gusto ko yung movie na yun. It's so realistic kasi na one moment, sobrang okay nyo na parang dream come true na hinintay mo for more than a decade yung ganong moment ninyo. Tapos, biglang nag-trigger ka lang na-trigger yung trauma ninyong dalawa. Tapos, biglang na lang kayo nag-break. It was so realistic kasi that really happens in real life. So, yun yung mga gusto kong movies. Yung gusto ko yung mga, ganun yung mga gusto kong movies ni Bella. Kasi parang most of her movies, parang ganun. Sobrang realistic siya. Hindi siya yung parang happy ending na unrealistic, nag-set na ng unrealistic standards sa relationship.
ako to siya yung salita. Guys, support nyo rin pala yung kanyang vlogs kasi nag-start na siya mag-vlog. Di ba pinakita ko sa inyo kanina? Nagva-vlog na siya pero on TikTok and Reels lang. Muna, hindi pa siya mag-YouTube kasi masyadong mahaba yung requirement sa YouTube. So, gusto lang na ginagawa yung mga short vlogs lang talaga. So, yun. So, panoorin nyo siya. Nagpo-post din siya sa FB Reels pero yung sa IG Reels kasi naka-private pa siya so hindi nyo makapanood doon. Sa TikTok nyo na lang panoorin. Sabi nga ni Fidel, nililimit niya lang sa 3 salita yung sinasabi niya. Ano sinabi niya yun? Oo. Si Fidel naman kasi nauutal siya. Meron siyang speech Kaya defect. hindi ko alam yung sasabihin ko. So, si Fidel may speech defect. Siya may mental defect. So, Ikaw yun ah. we're going to Watson's now. Kasi baka makalimutan na naman natin tong gamot na to. Nakabili na ako ng gamot and we are now going to the department store para maghanap ng incandescent light. So, hindi ko na matanggap ang LED lights for the past few Christmases kasi gusto ko yung glow ng incandescent lights. Yung parang, nostalgic Christmas. So, yun yung hahanapin ko. Hindi mabuo-buo yung Christmas tree sa bahay namin kasi yung ilaw daw muna dapat yung unang nilalagay before yung decors. Sinasabi niya na wala pa daw Christmas decors ngayon kasi mag-Halloween pa daw. Pero ako naniniwala ako na ang Pilipinas ay Pasko na lang September. Pero mukhang wala pa nga. What the hell? What the helly? Ayun oh! Oh. Sabi sa'yo, meron na. May nakita akong malalaking Christmas tree, guys. Kala mo. Yan o. Pero ba't parang mga LED talaga yung mga lights? Yan o. Parang mga LED lights talaga siya, guys. And I'm looking for incandescent. Parang ganito siya. No? Nagigits mo ba yung point ko? Ito yung hinahanap ko. Yung parang ang ang glowy. Yan o, compare mo yan lahat. Dito mo siya makikita sa video ng DJI. Oh. Ito siya. Feeling ko. White and gold Christmas kami for this, Parang meron siyang, aside dito sa maliliit na bulbs, may glow pa siya. Ito, yun lang, kung ano lang yung ilaw sa bulb, yun na siya. Yung hinahanap ko LED naman nakalagay na. Base sa box lahat yan LED. Yeah, kaya kailangan natin talaga siya i-ask. Excuse me. Hello. Asan yung etong lights na to mismo? Dito ba? Ayan siya. Feeling mo to na. Tama ka dun ah. Walang Batman. Sige po. We are now going home. Excited na ako ikabit yung Christmas lights sa Christmas tree. Like, Christmas is my favorite season of all time. Yun talaga, favorite ko. So, pagpatak talaga ng September, automatic dapat may Christmas decors na sa bahay namin. And it's been almost 2 weeks. 2 weeks na ng September, wala pa din kami yung Christmas tree. Though may ibang Christmas decors na, like sa labas ng bahay namin, may Christmas lights na, sa hagdan namin. Pero yung Christmas tree itself, wala pa. So, I'm really excited to see yung Christmas tree namin this year. So, it's currently 5:33 p.m. and hindi pa pala kami pauwi. Naalala ko. Pinaalala niya na pupunta pa kaming mini hub today kasi nga may may aanin pa siyang shoes sa Supremo. May kailangan pa siyang asikasuhin sa Supremo. And traffic, no? 40 minutes yung biyahe. Rush hour kasi Saka umuulan, guys. So, pag umuulan, automatic yan talaga traffic dito sa Marikina. 40 minutes yung biyahe, which is usually mga 20 minutes lang dapat. We're here na sa mini hub after a very traffic journey. Sobrang na traffic kami papunta dito. We're here. Ang lamig ah. Sino nagsasabing hindi na lumalamig yung aircon ng mini hub? Ang lamig ngayon. Asam mo na lagi naka-aircon sa bahay, 24/7. Ang lamig ng aircon ngayon ng mini hub. So tiring. In my life, haven't been more sure. LSS na siya, guys. Sa isang daang tula ni Stella na balisong. Ganyan lang daw once, guys. Ever since nakilala ko, hindi ako fan ng nagsimula sila, pero ever since narinig ko yung
songs nila. Fan na nila ako. So, we're done. Tapos na kami guys sa kailangan namin gawin dito sa mini hub. And we are going home na. Still have a lot of things to do tonight. Like, mag-edit pa ako ng mga pending vlogs ko. And then, gagawa pa ako ng mga content for Blind Date and Co. I also have to edit some vlogs. May isa pa akong pending na vlog, di ba? Sa Vault. So, sa Vault 3, may isa pa akong vlog na i-edit for that. So, I still have a lot of editing to do. But, that's it for today. Thanks for spending 2 days with me.